Matagal na masuyong tinitigan ni Sid ang buong mukha niya. Hindi niya uli mabasa ang kakaibang ekspresyong nakikita niya sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang bumaba ang mukha nito sa kanya. Hawak-hawak ni Sid ang baba niya habang tinatawid ang distansya sa pagitan nila. Napapikit siya ng tuluyang maramdaman ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. Kahit ang paraan ng paghalik nito ngayon ay kakaiba. Hindi ito nagmamadali. Bawat dantay ng mga labi nito sa bibig niya ay punong-puno ng pagsuyo. Dalawang kamay na nitong nakahawak sa magkabilang pisngi niya. Dumiin ang paghalik nito sa kanya. Otomatikong yumakap ang dalawang braso niya sa bewang nito. Gusto niyang magpakatotoo sa sarili sa gabing yon. Pinananabikan niya ang bawat haplos at halik ni Sid. Lumipat sa batok niya ang isang kamay nito para idiin pa siya papalapit dito. I missed you so much. Sambit nito sa pagitan ng paghalik sa kanya. Bumaba ang isang kamay nito sa tiyan niya. Inilayo muna nito ang mukha sa kanya para matitigan siya. Are you sure na wala pa tong laman? Seryosong tanong nito habang mabining hinahaplos ang tiyan niya. Gusto niyang matawa sa tanong nito, pero hindi niya magawa dahil masyadong emosyonal ang mga mata nito nang itanong iyon. Bakit nagiging emosyonal ito kapag kinukumpirma nito ng paulit-ulit kung hindi pa nga ba siya buntis? I'm not pregnant, Sid. Nagulat na lang siya nang yakapin siya ng mahigpit nito. Saka halik-halikan sa buhok. Please don't hide anything from me anymore, Andy. Inilapit ni Sid ang bibig sa tenga niya nang sabihin iyon. Hindi niya alam kung nakaringgan lang niya, pero parang gumaralgal ang boses nito nang sabihin iyon. Magtatanong na sana siya pero agad niyang nakalimutan iyon. Nang ang kanina'y nakadikit lang na bibig sa tenga niya, ay humahalik na doon. Napapikit muli siya. Parang pakiramdam niya'y inihulog siya sa isang limbo, kaya mahigpit na kumapit muli ang mga kamay niya sa likuran nito. Narinig na lang niya ang tunog ng zipper na binababa. Nabuksan na agad ni Sid ang mahabang zipper sa likod ng damit niya. Nang lumantad ang makikinis niyang balikat dahil sa pagkakahulog na ng damit niya, ay mabilis na dumako roon ang mabibining halik nito. Habang naglalakbay ang mga halik ni Sid sa balikat at leeg niya, ay isa-isa na ring tinatanggal ng mga kamay niya ang butones ng polo nito. Nakatatlong bukas pa lang siya ay natukso na agad ang isang kamay niya na pumasok sa loob ng polo nito. Dinadama niya ang matigas na dibdib ng lalaki. Saglit na tumigil sa paghalik-halik si Sid sa kanya. Lalo na ng dalawang kamay na niyang humahaplos sa katawan nito. Hinawakan uli nito ang baba niya para tingnan siya sa mga mata. Para naman siyang nahihipnotismong napasunod dito. Pareho silang napaungol. Darang na sa sensasyong pinapaalala uli nito sa kanya. Ni hindi niya namalayan na nagmamadaling buksan niya ang bitones ng pantalong suot nito. Napaungol si Sid sa loob ng bibig niya nang maramdaman ang pagpasok ng kamay niya. Napilitan itong bitiwan para tumingala at umungol ng marahas. Slacks ang suot nito, kaya't dumausdos agad iyon pa ibaba nang mabuksan niya ang botones nun. Init na ang katawan niya. Gusto niya rin itong paligayahan gaya ng ginagawa nito sa kanya lagi. Umatras konti si Sid kaya tuluyan na itong napasandal sa nakasarang pinto. Naalis na nito ng tuluyan ang suot na pantalon sa paanan nito. Nagliliyab na sa pagnanasa ang mga mata nilang magkahinang. Kinakagat nitong labi nito habang napapatingala. Malakas silang halos sabay na napaungol. Maya-maya ay ibinaba niya na rin ang tanging tumatakip dito. Nasambit nito ang pangalan niya. Napahigpit ang hawak nito sa buhok niya. Hawak niya ito ng dalawang kamay. Napamura ito ng mahina sa sarap na nararamdaman nito. Sunod-sunod ang naging ungol ni Sid. Nagwawala na ang ungol ni Sid na alam niyang pinipigilan din itong lumakas masyado. Mas lalo siyang ginanahan sa naging reaksyon nito. Mahihinang ungol ang namumutawi sa bibig niya. Paulit-ulit ang pagsambit nito sa kanyang pangalan. Hinihingal na pinigilan siya. Inalalayan siya nitong tumayo. Iginaya siya nito palapit sa kama. Mabilis na naianhook ni Sid ang suot niya. Siya naman ang napahalinghing. Siya na ngayon ang sumasabunot sa buhok ni Sid habang napapatingala. Minamasahi ito. Pinahiga siya nito sa kama. Nakatingin siya sa lalaki na nakatayo sa harap niya na hubot-hubad. Sumampa ito sa kama sa pagitan ng mga hita niya. Hinihimas nitong isang hita niya. Ang init ng palad nitong dumadama sa balat niya. Pabiglang napaungol siya ng salatin nito. Hindi na niya masyadong nauunawaan ang sinasabi nito. Lulong na sa sensasyong ginagawa nito sa kanya. Napapapikit siya.
Napahawak siya sa bewang nito nang gumagalaw na ito padiin sa kanya. Sinasalubong ng pag-angat. Lumalakas na ang tunog ng salpukan nila habang bumibilis na rin ang pagdiin-diin sa ibabaw niya. Siya na ang kusang nakiusap dahil sa tindi ng nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Sinunod naman nito ang gusto niya. Habol na rin nito ang paghinga. Nagpalit sila ng pwesto. Shit, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Namamaos ang boses nila pareho. Nahihirapan pa siyang gumalaw. Inalalayan siya ni Sid. Nasa tiyan nito ang dalawang kamay niya habang sinusubukan niyang iikot ang galaw ng balakang. Napasigaw ito ng pag-ungol. Nang masanay na siya sa tamang paggalaw ay kusa nang sumunod sa ritmo ang katawan niya. Hindi yata ito nagkasya lang kaya bumangon ito at niyakap na siya ng tuluyan. Nakaupo na ito sa kama habang nasa ibabaw pa rin siya. Yumakap na rin siya kay Sid. Mas naigagalaw niya ang balakang sa ganoong posisyon dahil pareho na nilang yakap ang isa't isa. Sinambit nitong muli ang kanyang pangalan. Biglang nagpanik ang kanyang katawan. Naihiyaw niya ang pangalan nito sa pagitan ng pag-ungol. Akala niya ay gagawin nga nito iyon na nagpalit uli sila ng pwesto. Nakahiga na siya uli habang ito naman ang nakadagan sa kanya. Sid, sambit niya sa pangalan nito habang tinitingnan ang mukha nito. We'll have another baby, Andy. Bulong nito sa kanya. Another baby? Nagtatakang tanong ng isip niya. Nawala rin naman agad ang katanungang yun nang bigla niya itong maramdaman. Hindi na siya nakatanggi dahil tuloy-tuloy nang ginagawa nito sa kanya. Tanging maririnig na lang ay ang paghingal nila. Hindi pa rin umaalis sa ibabaw niya si Sid. Nang bumaling dito ang nagtatanong niyang mga matay, ibinaon lang nitong mukha sa leeg niya. I just want to make sure mabuo ang baby natin ngayon pa lang. This is just the beginning of the baby making process. Han? Beginning? Baby making process? Sinasabi ba nitong masusundan at masusundan pa yon hanggang sa mabuntis siya? Niyakap siya nito na mahigpit pagkatapos siyang halikan sa buhok. Sa sobrang pagod niya ay nakatulog siya agad nang hindi man lang nakakapagbihis. Napakunot noo siya habang nakapikit pa rin ang mga mata. May nararamdaman siyang tumutulo sa tiyan niya. Gusto niyang kumilos pero parang may mabigat na nakadagan sa bandang tiyan niya. Saka lang siya napilitang magmulat ng mga mata nang makarinig ang mahihinang paghikbi. Nananaginip ba siya? Nakadikit ang pisngi ni Sid sa tiyan niya. Kitang-kita niya ang pag-iyak nito. I'm sorry. I'm sorry. Kahit pinipigilan nitong paghikbi ay naririnig niya. Lalo pa at nakikita niya ang mga luhang umaagos sa mga mata nito. Mga luha pala nitong bumabasa sa tiyan niya na nagpagising sa kanya. Sid, mahinang tawag niya. Biglang tumahimik ito. Mabilis na umalis ito sa pagkakadikit ng pisngi sa tiyan niya. I'll go back to my cottage. Baka bawal sa inyong magdala ng kung sino dito sa cottage niyo. Sabi nito na nanatiling nakatalikod sa kanya. Nagtatakang nakatingin lang siya rito ng pulutin nitong mga damit. Mabilis na nakapagbihis na uli ang lalaki. Ni hindi na ito lumingon pa sa kanya. Pinatay nito ang ilaw sa kwarto niya. Sakalang uli lumapit sa kanya ng madilim na sa loob. Hindi na niya naaaninag ang mukha nito sa dilim. Naramdaman na lang niya ang paghalik nito sa noo niya. Sleep and rest. I want our baby to be healthy. Hindi yata na kontento sa paghalik sa buhok niya. Hinalikan siya nito sa mga labi. Dumikit sa kanyang basa nitong pisngi. Umiiyak nga ito. Bakit at kanino ito nagsusorry kanina? Nakaalis na si Sid ay nanatiling nakatulala pa rin siya sa dilim. Ano ang bumabagabag rito? Hindi siya pinatulog muli ng katanungang iyon. Napahawak din siya sa sinapupunan. Kung makapagsalita si Sid ay para bang may baby na talaga sa tiyan niya. Sakalang siya biglang nabahala rin. Paano nga kung mabuntis siya uli? Napailing-iling siya. Hindi niya kayang makipag-ugnayan uli kay Sid ng totohanan. Hindi pwedeng umakto siya na parang wala lang ang nakaraan. Kung susubok siyang muli rito, kailangan itong malaman ang tungkol sa nawala nilang anak. Kaya ba niyang ipagsapalaran uli ang puso? Paano kung hindi nito aangkinin ang anak nila? Mas masakit iyon kaysa sa nangyari dati. Hindi rin siya patatahimikin ng kaalaman na hindi niya pa rin nilinis ang pangalan niya rito at sa mga magulang niya. Kahit pa umakto ito na baliwala na rito ang naging kasalanan niya kuno, ay hindi rin siya patatahimikin ng sarili.
Hindi magiging maganda ang foundation nila sa pagsisimulang muli kung sakasakali. Bakit ka pumayag sa nangyari kanina? Paano nga kung mabuntis kang muli? Mas lalo siyang naguguluhan. Dumagdag pa si Chantal na forever na yatang magiging asungot lalo na kapag naging sila uli ni Sid. Aasa na lang siya na huwag sana siyang mabuntis sa isang beses na yon na wala silang proteksyon. Mahirap na talagang makipagsapalaran muli kay Sid. Lalo pat hindi pa siya handang sabihin dito ang lahat. Kahit ayaw niyang aminin, ang pinakakinatatakutan niya talaga ay ang maulit muli ang panguhusga nito sa kanya. Natatakot siya sa posibilidad na maaaring itanggi nito ang anak nila. Hindi niya kakayanin ang sakit nun para sa nawala nilang sanggol. Mas gugustuhin pa niyang ilihim iyon ang habang buhay sa lalaki kaysa maitakwil muli nito. Sid's flashback. Kate Kincaid. Hindi na naalis sa isip niya ang pangalan na nabasa niya sa puntod kung saan nakita niyang grabe ang iyak ni Andy. Ang mas nakakapukaw ng kuryosidad niya ay kung bakit may mga regalo roon na nakapangalan sa kanya. Ang bilang din ng mga regalong yun ay tumutugma sa bilang ng taon kung kailan nawala siya ng bansa. Hindi siya kumbinsido sa sinabi ni Andy na anak ng isa sa mga kaibigan nitong sanggol sa puntod. Bakit iiyak ito ng gano'n na para bang itong ina? Bakit andoon ang pangalan niya sa mga regalo? Anong kinalaman niya sa sanggol? Bumalik din sa isip niyang ilang buwang hindi na nagparamdam si Andy sa kanya, kahit nasa Pilipinas pa siya. Mula nang makita niya ito sa isang nakaka-iskandalong eksena, kasama ang lalaking kinabubisitan pa rin niya kapag naiisip hanggang ngayon, ay walang araw na hindi nangungulit si Andy. Para siyang mauulol sa galit ng mga panahong yon. Ayaw niyang makita at makausap ito dahil baka kung ano pa ang masasakit na mga salitang masabi niya. Mas ibang level ng sakit kumpara nung nahuli rin niya si Chantal na nagtaksil sa kanya. May parte ng puso niya ang ayaw maniwala. Kilala niya si Andy mula pa pagkabata. Hindi ito ang tipo ng babae na kayang manloko. Lalo pat dati ay alam niyang may gusto na ito sa kanya. Pero binulag siya nang nakita ng sariling mga mata. Ayaw makinig ng isip niya. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataong makapag-usap man lang sila ng maayos ni Andy pagkatapos nun. Nang bigla itong tumigil sa pagpaparamdam sa kanya, ay sa kanya ito hinahanap. Sa kanya gustong hingan ito ng paliwanag para maayos pa nila ang sa kanila. Gusto niyang paniwalaan ang sinabi nitong bakla nga ang lalaking naabutan niyang kasama nito. Kung tutuusin ay kaya niyang ipakumpirma iyon. Pwede siyang maghanap ng investigador para kumuha ng mga detalye tungkol sa lalaki. Pero pinigilan niya ang ego niya. Kahit naman kasi kung totoo ngang bakla ang lalaki ay may posibilidad na maaari rin itong makalimot. Lalo na kung lango ito sa alak. Base sa mga nakita niya nagkalat na mga bote sa sala nila, ay hindi na niya kailangang hulaan na nakainom nga ang mga ito. Sana naman ay nirespeto ni Andy ang lugar nila. Bakit nagdala ito ng lalaki roon? Kahit pumapasok pa rin siya ng opisina nila ng mga panahong yun, ay lagi rin naman siyang lutang sa trabaho. Milagro na nga maituturing na nasarapan niya ang isang deal sa isang kliyente, na siyang dahilan kung bakit hindi siya agad nakaalis papuntang Europe. Si Chantal lang laging nasa tabi niya noon kahit pa nga tapos ng OJT nito. Lagi pa rin itong pumapasok dahil kailangan daw nito ng experience. Sa tuwing nakikita siya nitong natutulala ay palagi nitong binubuksan ng topic tungkol kay Andy. Ang babae ay nagkumpirma na tuluyan na nga raw sumama si Andy sa lalaki. Sa kanya naisip na kaya pala bigla itong tumigil sa pangungulit. Gusto na lang niyang maglaho at takasan ang sakit na nararamdaman niya. Gusto na niyang umalis ng Pilipinas. Patuloy naman si Chantal sa pagdamay sa kanya. Naa-appreciate niya ang presensya nito. Pero hindi na niya makapa ang pagmamahal na nararamdaman niya sa babae dati. Alam niyang pinapahiwatig nito na andun lang ito. Handa itong makipagbalikan sa kanya kung kailan niya gusto. Pero hanggang kaibigan na lang ang kaya niyang ibigay sa babae. Ngayon niya naisip bigla. Paano ba siya nakakasiguro na ang lahat ng impormasyong ibinibigay sa kanya ni Chantal dati ay totoo? Kung pagbabasihan niya ang tindi ng pagkakadisgusto ni Chantal kay Andy, ay hindi malabong mangyari na gumawa lang ito ng mga kwento tungkol sa pagsama ni Andy sa lalaking naabutan niya sa kondo. Nung unang beses na may nangyari uli sa kanila ni Andy pagbalik niya ng Pilipinas, dama niya bilang lalaki na hindi ito aktibo sa matagal na panahon. Gusto niyang paniwalaan ang piping hiling ng puso na siya lang talagang naging lalaki sa buhay ni Andy. At kung totoo nga iyon, at kung totoong hinala niya tungkol sa sanggol sa puntod,
Ibig sabihin lang nun ay anak nila ni Andy ang batang yun. Hindi pa man niya nakumpirma iyon ay parang nilamukos na ang puso niya. Hindi niya rin alam kung paanong nagbuntis ito gayong nagtitake naman ito ng pills noong panahong iyon. Pero paano nga ba siya nakakasiguro na umiinom ito ng pills? Kung iisipin niyang samahan nila bago ang insidenteng naabutan niya, gusto niyang paniwalaan na mahal nga siya ni Andy. Sa tuwing tinitingnan siya nito ay andun ang pagmamahal na hindi nito inamin sa kanya, pero ipinapadama naman lagi. Hindi na nakapagtataka kung dahil sa pagmamahal na yon, ay nagdesisyon si Andy na makabuo sila nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Bago pa siya mabaliw sa sariling mga haka-haka, ay kumuha na nga siya ng private investigator na dapat sana ay dati pa niyang ginawa. Ang gusto niyang malaman sa ngayon ay kung totoo nga ang kanyang hinala na si Andy ang ina ng sanggol sa puntod. Dahil kung totoo iyon, ibig sabihin ay anak niya ang sanggol na yon. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na baka anak iyon ng lalaki nito. Dahil sa ngayon ay hindi na rin kumbinsido ang sarili na may naging lalaki nga ito bukod sa kanya. Kung sana ay nakinig siya sa sinasabi ng puso niya noon, hindi sana nasayang ang 7 taon. Hindi sana nawala ang anak nila. Alam niyang namatay ang bata isang araw mula nang ipanganak ito. Kung anak nga nila iyon, hindi niya kayang isipin kung paano kinaya ni Andy mag-isang ipanganak ang anak nila para lang iyakan ito kinabukasan. Wala pa siyang kumpirmasyon sa bagay na iyon, pero hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng mga luha. Gusto niyang suntukin ang sarili. Kasalanan niya lahat. Sinaktan niya ang babaeng sinasabi ng puso niya na mahal niya. Paano niya nasasabing mahal niya ito? Kung kaya niya palang talikuran si Andy sa panahong kailangan siya nito. Ang laki ng pagkakasala niya rito kung tutuusin. Hindi niya tinitigilan ng investigador sa kahihingi niya ng update mula nang kunin niya ang serbisyo nito. Kung pwede lang ay gusto niyang makakuha na agad ng resulta within 24 hours. Nang maisip na baka madaliin nito ang trabaho at baka mali-mali pang maibigay nitong impormasyon sa kanya, dahil doon ay hinayaan niya na lang din muna ito. Hihintayin niya ang mga nakalap nito kung kailan nito maibigay iyon. 1 linggo na niyang hindi nakikita si Andy. Tapos na rin ito ang trabaho sa kanya. Gustong-gusto niyang tawagan ito lagi pero iniiwasan niya munang makausap ito. At baka nga umuwi siya nang hindi pa naaayos ang trabaho niya na may deadline. Masayang-masaya na siya sa araw na yon dahil sa wakas ay makakaharap na niya uli si Andy. Gusto niyang mag-usap sila ng masinsinan tungkol sa kanila. Sa ilang beses na inangkin niya ito na hindi man lang gumamit ng proteksyon, ay inaasahan na niyang may nabuo na nga sila. Sinadya niya yon. Gusto niyang mabuntis ito para hindi na siya nito tanggihan. Lagi ay naiinis ito kapag kinakausap niya ito tungkol sa kanila. Gusto niyang matalian na ito ng maaya niya ng kasal. Unang kita niyang muli kay Andy pagkabalik niya ng Pilipinas ay alam niyang mahal niya pa rin ito. Akala niya ay nabura na iyon ng 7 taon na wala silang komunikasyon. Akala niya ay tuluyan na nga niya itong nakalimutan. Mali pala siya. Nang makita niya itong hinimatay sa engagement party nila ni Chantal, ay saka niya nararamdaman ang pamilyar na tibok ng puso niya. Pinilit niyang tabunan iyon ng galit. Doble ang sakit na naramdaman niya nang makita niya ang ekspresyon ng mukha nito. Nang sabihin niyang peke ang kanilang kasal. Andun iyong guilt, pero nagkunwari siyang wala siyang ibang nararamdaman na rito. Handa na sana siyang sundan si Andy sa Palawan. Nalaman niya kasing andun ang bagong proyekto nito. Makakausap niya na rin ito ng masinsinan. Nakahanda na ang mga gamit niya pati ang tiket niya. Nang tawagan siya ng investigador. Sa bahay niya ito pinapunta. Sa library sila nag-usap. Inabot nitong isang envelope na may mga dokumentong laman. Wala itong sinabing kung ano. Hinayaan niya muna siyang tingnan kung ano ang nasa loob. Habang inilalabas niya ang mga dokumento ay abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Una niyang nahila ang isang birth certificate. Kate Kincaid Medina. Sa pangalan pa lang na nabasa ay nagririgodon na ang puso niya. Hindi na siya makahinga ng maayos. Baka anak ng kamag-anak ni na Andy kaya pareho ang apelido. Pilit na pinapakalma siya ng utak kaya naisip niya yon. Dumako ang mga mata niya sa pangalan ng ina. Hindi na niya napigilang mapabugan ng hangin nang makitang parehong pangalan ni Andy ang nakalagay sa pangalan ng ama at ina ng bata. Malakas na nasuntok niya ang mesa. Agad na napatayo ang investigador sa pag-aalala sa kanya. Lalapit na sana ito ng pigilan niya. "You may leave now."
Formal na sabi niya kahit namamasahan na ang mga mata sa matinding emosyon. Do you want me to discuss? No, I'll take it from here. Tatawagan na lang kita kung sakaling may itatanong ako. Todo ang pigil niyang mapaiyak sa harap nito. Alanganing umalis ang lalaki pero iniwan na lang din siya. Nang maisara nito ang pinto ay tinitigan niyang muli ang birth certificate ng bata. Kinumpirma lang noon ang hinala niya. Anak nila ni Andy ang nasa puntod. Hindi na niya pinigilan ang sarili na umiyak ng umiyak. Hinayaan lang niyang umagos ang mga luha habang nanginginig ang mga kamay na tiningnan ng mga nasa envelope. Andun din ang death certificate ng bata. May kondisyon pala sa puso ang anak nila. Kaya ilang oras lang pagkatapos itong ipanganak ni Andy ay namatay agad. Sunod-sunod ang paghikbi niya. Lalo na nang makita ang picture ng isang batang may mga tubo na nasa ospital. Paano kinaya ni Andy ang lahat ng iyon mag-isa? Alam niyang walang alam din ang mga magulang nito dahil wala itong nabanggit tungkol sa apo. Base rin sa puntod na nakita niya, tanging pangalan lang ng bata ang andon at wala man lang apelyido. Ibig sabihin ay nilihim ni Andy ang tungkol sa anak nila, kahit sa mga magulang nito. Naiintindihan niya kung bakit nagawa yun ni Andy. Alam niyang may sakit din ang mami nito nung mga panahong iyon. Napasabunot siya sa buhok habang titig na titig sa sanggol. Napapalakas na rin ang hagulhol niya. Sino ang dumamay kay Andy nang mawala ang anak nila? Masakit na masakit ang puso niya. Nagagalit siya sa sarili. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit ilag na ilag sa kanya si Andy. Kahit ilang beses nang may nangyari uli sa kanila. Dapat nga ay isumpa siya nito. Kahit nalalabo ang mga mata dahil sa mga luhang patuloy ang pag-agos ay tiningnan niya pa ang ibang laman ng envelope. May report na kasali sa mga dokumento. Binasa niya ang nakasulat. Napag-alaman ng investigador na sa Tagaytay naglagi si Andy ng ilang buwan habang buntis ito. Napasabunot ang noon niya nang mabasa ang pangalan ni Chantal. Si Chantal ang may-ari ng bahay na tinuluyan ni Andy. Ibig sabihin habang nakikita sila ni Chantal sa opisina ay kinupkup nito ang buntis na si Andy. Wala man lang binanggit na kahit ano ito. Ewan niya pero may namumuuling hinala sa puso niya. Nalaman din niyang hindi sa ospital nanganak si Andy. Pinaanak ito ng isang kumadrona sa bahay mismo ni Chantal. Bakit inilihim ni Chantal sa kanya ang pagbubuntis ni Andy? Bakit hindi dinala sa ospital si Andy? Ang daming mga katanungan sa utak niya. Ang totoo ay gusto niyang sugurin si Chantal. Gusto niyang ito ang sumagot ng lahat ng mga katanungan niya. Pero kilala niya ito. Hindi ito aamin ng kahit ano. May mga pictures ni Andy na malaki ang tiyan. Muli ay napaiyak siya. Mukhang kuha sa isang CCTV ang mga larawang iyon. Gusto na niyang sapakin ang sarili. Nung mga panahong nilulunod niya ang sarili sa sakit na nararamdaman, hindi niya alam na mas grabe pa ang sakit na pinagdadaanan ni Andy. I'm sorry. Gusto niyang isigaw iyon. Hindi niya alam kung paano haharapin si Andy pagkatapos ng mga nalaman niya. Sa tuwing iniisip pa lang ito, ay para na siyang pinapatay ng guilt at sakit ng pagkawala ng anak nila. Gusto niyang makausap si Andy pero hindi niya kayang humarap dito. Isa siyang walang kwentang lalaki. Tinalikuran niya ito kahit alam niyang mahal na mahal siya ng babae. Mas naniwala siya sa nakita ng mga mata kaysa sa sinasabi ng puso niya. Nangihinang napasandal siya sa upuan. Kung sana ay hindi siya nagpakagago noon, baka sakaling buhay pa ang anak nila. Dahil sa kanya ay dinala ni Andy sa sinapupunan ng anak nila nang naghihirap ang loob. Maaaring walang araw na hindi ito umiiyak dahil sa kanya. Tumayo siya. Sinuntok niya uli ang mesa. Nagkabasag-basag na ang salamin nun. Hindi niya alintana ang pagdurugo ng kamao. Bigla ay nakadama siya ng galit sa lalaking nakita niya sa kondo na katabi ni Andy. Ngayon niya gustong kumprontahin ito. Hindi niya kaya pangharapin si Andy. Sa tingin niya ay makakaharap lang uli siya rito kapag nalaman na din niya ang tungkol kay Brandon. Doon nagsimula ang lahat ng paghihirap nilang dalawa ni Andy. Gago siya. Dahil sa kanya ay nasaktan niya ng husto ang babaeng mahal na mahal niya. Dahil sa kanya ay nawala ang anak nila na hindi man lang maipakilala ni Andy sa kanila. Dahil sa kanya ay nanatiling lihim ang pagkatao ng anak nila. Hindi siya titigil hanggat hindi niya mahanap ang walang yang lalaking yon. Alam na niya sa sarili ngayon na inosente si Andy.
Gusto niyang malaman kung bakit nagawa iyon ng lalaki, bago niya burahin ang mukha nito. Tinawagan niya muli ang investigador. Pinahanap niya ang lalaking nagangalang Brandon na naging kaibigan ni Andy noong magkolehiyo ito. Wala na siyang ibang maibigay kundi ang pangalan lang nito na wala man lang apelyido. Malaking tiwala niya sa kakayahan ng investigador na nakuha niya. Hindi na muna siya tutuloy sa Palawan. Parang gusto na lang din niyang maniwala na hindi siya karapat-dapat kay Andy. Dapat ay hinayaan niya na lang ito dahil isa siyang walang kwentang lalaki. Pero hindi niya kaya.